12 mga palatandaan ng negatibong enerhiya sa isang bahay. Kung may isang bagay na hindi maganda sa iyong buhay sa loob ng ilang sandali at tila hindi mo matukoy kung bakit, maaaring ang negatibong enerhiya ay malalim na naka-embed sa iyong tahanan. Alamin natin kung paano mag-detect ng negative energy sa isang bahay para makabalik ka sa pamumuhay sa home sweet home. Number 1, maraming kalat. Isaalang-alang ang iyong katawan. Ang nangyayari sa loob ay maaaring makaapekto sa labas at vice versa. Kung nalulungkot ka o nagagalit, ipinapakita ng iyong balat ang pakiramdam na iyon na may mga pantal o maputlang kulay. Kung kumain ka ng hindi malusog na pagkain at hindi nag-eehersisyo, ang iyong kalooban ay nahihirapang maging positibo. Magkatulad ang ating mga tahanan, na tumutugon sa kung ano ang nangyayari sa loob at labas. Kapag ang mga bagay-bagay ay nagsimulang mag-pile up sa bahay, aktwal na mga bagay at hindi lamang emosyon, i-take ito bilang isang senyales na may isang bagay na negatibo ay nagkukubli. Marahil ay mas madalas na naliligaw o nasisira ang mga bagay. Marahil ang mga layer ng alikabok at dumi ay nagsisimulang mamuo dahil masyado kang nasobrahan sa pag-aalaga sa iyong tahanan. Mayroon ding magkasalungat na view kapag ang mga lugar sa bahay na karaniwang puno ng kasiglahan ay nagiging walang laman at nakalimutan, tulad ng mga walang laman na flower vase na ginamit mo upang ayusin ang mga klipong sa bawat linggo. Pangalawa, mabahong amoy. Dahil ang kalat ay maaaring maging tanda ng negatibong enerhiya sa isang bahay at ito ay nagpapahirap sa pagpapanatiling malinis sa lugar, maaari itong humantong sa mabahong amoy na nananatili sa bahay. Gayunpaman, ang negatibong enerhiya ay hindi kailangang maghanap ng clutter to stink. Ang negatibo, nakastock na enerhiya ay kadalasang naglalabas ng mabahong o damp smell na walang gustong tumambay sa paligid. Ang isang bahay na may positibong enerhiya ay sariwa at natural na amoy, habang ang isang bahay na puno ng negatibong enerhiya ay maaaring maging abrasive sa ilong. Ikatlo, palaging may argumento o pagtatalo sa bahay. Ang partikular na sitwasyong ito ay dumadaloy sa isang mabisyo na ikot. Ang mga argumento ay maaaring lumikha ng negatibong enerhiya, ngunit ang negatibong enerhiya ay maaari ding maging sanhi ng mga argumento. Kung mapapansin mong mas maraming pagtatalo sa bahay, kasama mo man ang ibang nakatira sa iyo o habang nasa telepono ka, ito ay tanda ng negatibong enerhiya sa isang bahay. Hindi mahalaga kung ano ang nagdala ng mga argumento sa loob, na ang stress at tensyon ay kabilang sa labas ng tahanan. Ang isang malusog na bahay ay may matibay na mga borders upang maiwasan ang mga pagtatalo at masamang damdamin. Kapag ang iyong kuta ay humina, bumubuhos ang mga labanan. Nagkakaroon ka ng mga bangungot o insomnia. Tingnan ang iyong mga pattern ng pagtulog para sa kung paano makita ang negatibong enerhiya sa isang bahay. Tulad ng pagmumuni-muni ay isang oras para sa ating mga isip upang bumagal at magpahinga, pagtulog ay na para sa katawan, isip, at espiritu. Kung ang iyong pagtulog ay nasira ng insomnia o bangungot, hindi na ito panahon ng pagpapabata. Kapag ang pagtulog ay naging isang bagay na kinatatakutan mo, napapalibutan ka ng negatibong enerhiya, kahit na sa iyong kwarto. Ikaw ay nahihirapan sa pinansyal. Nabanggit namin ang kalat kanina ngunit ang mga walang laman na espasyo na dating umuunlad ay maaaring maging kasing problema ng mga ito ay masiglang tagapagpahiwatig ng mga paghihirap sa pananalapi. Ang negatibong enerhiya sa isang bahay ay naglagay ng isang blok sa kasaganaan. Hindi ka na makakahanap ng inspirasyon at santuwaryo sa bahay, kaya hindi mo rin inaasahan na uunlad at makakatagpo ng tagumpay sa labas nito. Nahihirapan ka sa pag-iisip ng positibo. Ang isa pa sa mga paikot na palatandaan ng negatibong enerhiya sa isang bahay ay ang iyong kawalan ng kakayahang mag-isip ng positibo kapag nandoon ka. Kung ang negatibong enerhiya ay tumagos sa kapaligiran ng iyong bahay, kung gayon ito ay patuloy na sumasalakay sa iyong mga iniisip. Literal kang huminga sa negativity, pinupuno ang iyong baga at sirkulasyon ng dugo ng negativity na dumiretso sa iyong utak. Pagod ka sa bahay mo. Okay lang umuwi ng pagod, pero kapag napapagod ka sa bahay, may problema. Kung hindi mo naramdaman na nagising ka at muling na-recharge pagkatapos ng oras sa bahay, ito ay tanda ng negatibong enerhiya sa isang bahay. Mas malala pa kung nakakaramdam ka ng recharged sa labas ng bahay at pag-uwi mo ay napapagod ka o nalalagay ka sa masamang mood.
Nakikita mo ang madilim na anino sa iyong peripheral vision. Ang mga madilim na anino at strange dark pockets sa mga lugar na kadalasang may ilaw ay maaaring magpahiwatig ng isang madilim na nilalang o espiritu na naninirahan sa bahay kasama mo. Naniniwala ka man sa metaphysical phenomena o hindi, ang negativity sa iyong bahay ay magbubunga ng mga madilim na lugar na tanging liwanag lamang ang makapaglilinis at makakapagbuhay. Maraming stress sa bahay. Kailangan mong makapag-iwan ng stress sa harap ng pintuan, o marahil kahit sa damuhan, bago ka lumampas sa threshold. Ang pagre-react at pagpanik sa maliliit na bagay sa bahay ay mga senyales ng negatibong enerhiya sa isang bahay. Ang kawalan ng kakayahan na palayain ang stress ay maaaring isang personal na bahagi ng paglago na kailangan mong alagaan, ngunit maaari rin itong magmula sa negatibong enerhiya sa isang tahanan. Ang palaging pakiramdam sa bahay ay nangangahulugang mayroong nakatago doon na nagdudulot sa iyo ng pag-aalala. Madalas nangyayari ang mga miscommunications. Ang isang tahanan na may positibong enerhiya ay nagmumula sa pag-ibig, pagkakasundo, at pag-unawa. Kapag kumulo ang galit sa pagitan ng lahat sa bahay, walang alinlangan na may negatibong enerhiya sa loob. Bilang mga palatandaan ng negatibong enerhiya sa isang bahay, ang mga argumento ay umaangkop din sa negativity loop. Ang maling komunikasyon na hinahawakan ng may galit at negatibong emosyon sa halip na kapayapaan at pasensya ay maaaring magdulot ng negatibong enerhiya. Ang negatibong enerhiya ay maaari ding gumawa ng mga argumento. Nahihirapan mag-relax dito. Ang isang mahalagang aspeto ng isang nakaka-relax na tahanan ay ang kakayahang gawin iyon magpahinga. Kung sa tingin mo ay palagi kang may trabaho sa iyong tahanan o ang mga gawaing bahay ay natambak lang, ito ay mga palatandaan ng negatibong enerhiya sa isang bahay. Malamang na ito ay nagpapahiwatig na hindi mo rin inuuna ang iyong tahanan at binibigyan ito ng napapanahong pangangalaga na kailangan nito. Paano mo aasahan na ang isang tahanan ay magpapalusog at magpoprotekta sa iyo kung hindi mo susuklian? Ganyan nabubuo ang negatibong enerhiya. Pakiramdam na walang motivation o hindi makapag-focus sa bahay. Kapag ang tahanan ay naging mundane, mayroong negatibong enerhiya sa trabaho. Ang iyong bahay ay dapat makatulong sa iyo na makahanap ng focus at lakas upang gawin ang mga bagay, kahit na sa bahay. Ito ay hindi lamang isang lugar upang matulog, kaya kapag napansin mo na ang mga bagay ay dull lamang sa bahay, simulan ang pagtugon sa negativity.